bahagi ng Quezon City, nagsimula na rin ang paglilinis ng basura. Para sa update, magbabalita live mula sa G. Araneta Avenue, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan at may humahakot na ba ng mga basura? Cheryl, nagsimula na nga ang paglilinis ng mga residente ng Barangay Tatalon matapos ang pagbaha dulot ng habagat. Sangkaterba na ang mga basura rito sa G. Araneta Avenue. May mga plastic, sirang gamit at mga damit na karamihan nasira sa baha. Isa ito sa mga lugar na lubhang naapektuhan matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Umabot pa nga raw sa lampas tao ang level ng tubig baha rito. Ang ilan sa mga residenteng aking nakausap, nagsimula nang maglinis ngayong araw kahit walang tigil pa rin ang ulan. Anila, mas ayos nang mailabas ang mga gamit ngayon para hindi na mamaho sa kanilang mga bahay. Swerte na nga rin daw sila at umupa na rin ang baha kahapon. Ayon naman sa mga otoridad, inaasahan pa nilang aabot hanggang Sabado ang pananatili ng mga evacuees sa mga evacuation site. At bukas din ang kanilang tanggapan sakaling may kinakailangang humingi ng tulong. Samantala, Cheryl, sa ibang bahagi naman ng Quezon City, nababahala ang ilang residente nang tumambad ang isang putol na paa sa creek sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City sa gabi. Ayon sa nakakita na si Marisa Lastimado, magtatanim lang sana siya ng malunggay nang makita niya ang nakausling paa ng tao. Agad din naman nila itong ipinaalam sa mga kinauukulan at sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng Quezon City Police District ukol dito. Cheryl, mayroon pa rin pabugso-bugsong ulan at patuloy pa rin naman ang paglilinis ng mga residente ng G. Araneta Avenue at ng Barangay Tatalon dito ngayong araw. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.